Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol dito sa usapin ng pag-autopsy ng bangkay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, naging mainit na usapin ito, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi nung una, ayaw ng pamilya na ipa-autopsy. Napanood natin yung interview ng kanyang asawa na si Cesar Cabral. Talagang tinitindigan ni Cesar Cabral na ayaw na nila. Yun ang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusgan. So sir, para sa inyo hindi po tumalang ng pusa yun? Hindi. Accidental? Accident siguro, accident yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung before that day Ano po yung napag-usapan mo sir? Wala, nag-usap lang yan. Sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting, nung hearing, nung 15. Sinabi ko sa kanya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo papakailaman sa trabaho yan Hindi ako nakikialam ng trabaho Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi nasikaso ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala sir, solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinole. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na Kasi kung pa namin yung gamit, siyempre wala kasi namin tao. Sabi niya, ayaw na nila ng pamilya, pati ng kanyang mga anak, na ipa-autopsy. Kasi sabi niya, wala naman daw silang nakikitang foul play. Naniniwala daw sila na ang pagkamatay ni Cabral ay walang foul play, kaya hindi na nila nakikitang dapat pang i-autopsy ito. At ang tingin nila, ito ay aksidente. Ang sinasabi ni Cesar Cabral, nung asawa, nadulas o posibleng nadulas si Catalina Cabral. Hindi ito nagpakamatay at hindi rin ito foul play. Kaya sabi niya, hindi na kailangan ang autopsy. Hindi rin daw kailangan ang DNA test kasi alam na nila, sila na nga ang nagsasabi na ito ay talagang si Catalina Cabral. Kaya sabi nila, dapat ibigay na sa kanila ang bangkay para maiuwi na nila sa Manila at maano nila ito, kumbaga mabigyan na nila ito ng maano na nila ng pamilya. Kaya pinipili talaga nilang wag isa ilalim sa autopsy. Kaya lang sa bandang huli natuloy din yung gustong mangyari ng DILG at ng gobyerno na dapat na isa ilalim ito sa autopsy. Sa bandang huli, pumayag din ang pamilya. Pinuntahan at kinumbinsi ng mga otoridad ng asawa ni Cabral para sa utos na autopsy ng DILG at ng Cordillera Police. Matapos ang paliwanagan, pumayag ang asawa ni Cabral at saka sinimula ng pag-autopsy sa bangkay. Pero hindi pa malinaw kung hindi na nakuhanan ng specimen ang bangkay ni Cabral para sana sa DNA analysis. Ngayong araw, hinihintay na lamang ang death certificate, clearance mula sa PNP, LGU at immediate family nito para maiuwi na ang bangkay ni Cabral sa bahay nila sa Quezon City. Samantala, viral ngayon ang larawang yan ng driver ni Cabral sa Cannon Road. Nakaupo sa concrete barrier si Cabral. Kinumpirma nga sa atin ng punerarya na yan din ng SOT ni Cabral na makuha nila ito sa mga bato sa Buwed River. Itinuturing ng person of interest ang driver. Kaugnay naman ng patuloy na investigasyon na nanawagang NBI sa mga motoristang dumaan sa Cannon Road noong December 18 sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung may dashcam footage daw sila ay ipadala ito sa email ng NBI at makipag-ugnayan para makatulong sa investigasyon. Pagtitiyak ng NBI, itinuturing nilang confidential ang lahat ng makukuhang impormasyon. Samantala, ipinagtutos naman ni DILG Secretary John V. Cremulya na alisin sa pwesto ang Chief of Police ng Tuba Benguet at Provincial Director ng Benguet Police. May pagkukulang daw kasi sila sa pag-secure sa pinangyarihan ng insidente. Dapat daw kasi itinuring nila itong crime scene. Unang-una naman kasi, hindi naman normal yung pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Unang-una, ano pa man ang nangyari, nagpakamatay man ito o na-aksidente,
nadulas, tulad ng sinasabi ng asawa, kailangan pa rin itong isailalim sa autopsy para malaman ano talaga ang dahilan ng paano talaga namatay. Pangalawa, hindi naman kasi normal na sirkumstansya. Unang-una, nasa ilalim ng investigasyon sa anomalya sa flood control si dating DPWH Undersecretary Cabral at kumbaga may interes ang publiko, may interes ang bansa sa kanyang pagkamatay. Hindi ito isang bagay na para lang sa pamilya. Totoo, dapat igalang ang pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya, pero dapat din tingnan na hindi ordinaryong individual si dating DPWH Secretary dating DPWH Undersecretary Cabral. Siya ay matagal na mataas na opisyal ng gobyerno at kasama nga siya dito sa iniimbestigahan sa anomalya sa flood control. Kaya may interes ang publiko dito. Kaya dapat nga na tama din naman ang stand ng gobyerno na isailalim siya sa autopsy. At yung mga gadgets niya na pwedeng magamit sa paglitaw ng katotohanan, pag-alam ng katotohanan, ay dapat ding mahawakan ng gobyerno para malaman talaga yung katotohanan sa investigasyong isinasagawa sa anomalya sa flood control. Anyway, matapos ang matagal-tagal na ang mahaba-habang mga sagutan kung i-autopsy ba o hindi, sa bandang uli natuloy ang autopsy at inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nakumpirma sa autopsy na walang foul play. Sa autopsy, sa scene of the crime, wala kaming nakitang evidence of foul play. Walang struggle. Kahit sa mga kuko niya, walang nakitang skin cells na pwede mag-point. Walang gunshot wound. Wala siyang ligature marks sa leg. So wala kami nakitang foul play. Ang ikinamatay nito ay trauma dala nga ng pagbagsak doon sa bangin. Yan yung at saka kumpirmado na si Yusek Cabral nga ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.